Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Upang tayong lahat, mga kapatid, ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo namang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito ay ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na kanyang paghalikha sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko.
Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ng napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Palapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos.
Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, siguro po sa umagang ito ay sa ating pagninilay, magsimula muna tayo sa tanong, ilang kaluluwa na po ang ating nailapit sa Panginoon? O ilang tao ang nailapit natin sa Diyos? At ang mabigat ay itong kasunod na tanong, ilang tao naman kaya ang lumayo sa Diyos dahil sa ating ipinakitang pag-uugali? Yan ho kasi ang problema sa buhay, no? Kaya tayong mga, taong simbahan, tanungin na nga natin ang ating sarili, tayo ba'y taong simbahan? Maging maingat ho tayo, sapagkat madalas tayo ang inoobserbahan ng mga tao, yung mga laging nakikitang laman ng simbahan. Pero ang tanong nga po, lagi tayong nakikita sa simbahan, laman tayo ng simbahan, nakapaglapit ba tayo ng kaluluwa sa Diyos? O marami lumayo dahil sa ating pag-uugali? Siguro po magtataka kayo, bakit ganyan ang aking naging pasimula? Balikan niyo po yung Ebanghelyo. At yun ang makikita niyong larawan o picture doon sa kwento. May apat na magkakaibigan, may isang paralitiko na maaaring kaibigan din ng apat. Sa mga nagdaan ng mga pagpapagaling ng Panginoon, mula ho nung Lunes ay ganyan ang tema, no? Tingnan ninyo, ang lumalapit yung may sakit. Ang nakikiusap yung may sakit. Ang hinihiling ay pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Pagalingin sila. Yung iba'y marami, grupo. Pero nakita po nyo rito kakaiba, no? Hindi ho yung may sakit ang naging dahilan ng kagalingan, kundi yung apat niyang, kung sakali kaibigan, na naglapit sa Panginoon. At ito lang po yata ang pagpapagaling na ginawa ng Panginoon na walang nagsasalita, na walang nakikiusap. Hindi nagsasalita, hindi nakiusap yung apat. Hindi nagsalita, hindi nakiusap yung paralitiko. Pero sa gawa, dun sa nakikitang pag-uugali, yun ang punto po doon, dun sa nakitang ginawa ng apat ni hindi nagsalita, yun ho yung naging dahilan ng kagalingan ng paralitiko. Ito, basahin natin, Sabi, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Di ba madalas naririnig natin, nababasa natin, pagka gumaling yung bulag, sasabihin ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananalig. Pag nakapagsalita yung pipi, pinagaling ka ng iyong pananalig. Pag gumaling, halimbawa, kamukha ng babae na inaagasan ng dugo 12 taon, naramdaman ng Panginoon na may humipo sa kanya, tapos na gumaling yung babae, pinagaling ka ng iyong pananalig. Dito, wala. Ang sabi, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, yung apat na kaibigan, umakyat sa bubong, binakbak yung bubong, inihugos yung tao, pinagaling niya yung paralitiko. Tao, kapwa ang naglapit sa Panginoon.
At sa pamamagitan ng paglalapit, ay gumaling yung paralitiko. Yun po ang point na gusto kong makita natin. Ilan ang nailapit natin sa Diyos at sa pamamagitan natin ay dininig ng Diyos kung ano man ang pangangailangan ng ating kapwa, maging ito'y pisikal o maging ito'y espiritual. Pangalawang bagay na makita po natin, yung pagtitiwala sa Diyos. Ito, napakalinaw, Kaya nga magandang, huwag niyong kalilimutan, walang nagsasalita Inilapit, inihugos sa harap ng Panginoon. Tapos sabi, at umalis yung apat. Na para bang dito, ay pinakikita ng apat, Lord, nagawa na po namin, ang dapat namin gawin, bahala na po kayo. Alam niyo po kung ano ang higit na makabubuti dyan. Iiwanan na po namin yan, bahala na kayo. Pagpalakarin niyo yan, kung gusto niyo, kung hindi naman, okay lang. Natatandaan niyo yung Ebanghelyo kahapon. Nagsalita yung may ketong, ano sinabi ng may ketong na napakaganda? Sabi niya, kung ibig po ninyo, mapaghagaling po ninyo ako. Kung ibig po ninyo. Dito naman, walang sinasabi. Parang sinabi lang sa gawa, sa kanila, ipinakitang pag-uugali. Bahala ka na, Lord. Nagawa na namin ang dapat. Ikaw na ang siyang magdidesisyon kung gagaling o kung hindi ang paralitikong nasa iyong harapan. Mga kapatid, yun po sana rin ang makita natin. Tayo, pag tayo nagdarasal, huwag natin bigyan ng instruction ng Diyos, huwag natin siyang utusan. Huwag natin para bang ikinakahon natin siya, huwag kang lalabas dyan sa kahon, Lord, Basta yan ang gusto ko, yan ang gawin mo. Kakaiba rito. Inilapit sa harap ng Panginoon, iniwanan, at sila, bahala ka. Kung ano gusto mong gawin, basta nagampanan namin ang lahat. At kung inyong matatandaan, ganyan din ang sinabi ng mahal na Birhen Maria sa anghel na nagbalita sa kanya na siya'y magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Ako'y alipin ng Panginoon. Napakagandang salita na babalik-balikan po natin. Ang pangatlo, ito po, nung panahon ni Jesus, ang sakit ay nakaugnay sa kasalanan. Pag ang isang tao ay may sakit, ang kahulugan nun ay kasalanan. Pag ang isang tao ay ipinanganak ng may karamdaman, di ba? Halimbawa, ipinanganak na pingkaw, o ipinanganak na may depresya, halimbawa sa mata, o sa kung saan mang bahagi ng katawan, ano sinasabi ng mga tao nun? Kasi maaaring may kasalanan yung magbulang, lihim, ayan, ang nagduro sa iyong anak. Kaya dito, wag ho kayong magtataka, sa sinabi ng Panginoon, sabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Sabi niya, patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Paano niya pinatawad sa kasalanan? Hindi niya sinabing, anak, pinatatawad sa mga nagawang kasalanan. Ang sabi niya ganito, sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagpapalaya. Pagpapalaya sa pagkaalipin ng isang tao, dun sa sinasabing konsepto ng kasalanan na nakatali sa karamdaman o sa sakit.
Kaya yung pagpapagaling na ginawa ng Panginoon, holistic, ibig sabihin ay katawan at kaluluwa. Sige, yan ang iniisip ninyo, paralitiko ang tao na ito, at sa isip niya siya may kasalanan ginawa, kaya sa pinarorosahan, ngayon, ipakikita ko sa inyo, na ang anak ng tao, siya, ay kayang magpagaling, hindi lang ng karamdamang pisikal, kundi pati karamdamang espiritual o kasalanan. Mga kapatid, ganyan din po sana ang ating maging pagtingin sa ating relasyon sa Diyos. Pag tayo ay may mga hinihiling sa Kanya, lagi ang dapat nating makita, ang ibibigay ng Diyos ay ang kaganapan ng lahat, ang kabuuan ng lahat. Na ang Diyos na ito ay tumutugon, nagpapagaling sa ating lahat, sa ating mga karamdaman, maging ito'y pangkatawan o maging ito'y pangkaluluwa. Ang tanong, tayo, lumalapit ba tayo sa Panginoon? Pangalawang tanong, tayo, nakapaglalapit ba tayo ng kaluluwa sa Diyos? Bilang taong simbahan, bilang taong nagpapakita ng pananampalataya, pananalig sa Kanya, naway maging daluyan tayo ng kagalingan at pagliligtas ng Diyos. Magsitayo po tayo. Panalangin ng bayan. Puno ng tiwala, tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng makasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mababait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, ang mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos, na walang hinangad kundi kagalingan at pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kapatid, naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama po natin sa ating panalangin sina Remedios de la Cruz at ang kanyang pamilya na nag-aalay ng misang ito bilang pasasalamat. Si Matthew Francis Enriquez Binyasi na nagdiriwang ng kaarawan. Happy birthday po sa inyo. Ganon din sina Maria Cristina Laderas Maginaw, Natalia Reyes, Hermilda Calison, Reverend Father Melchor Ignacio, Shaira Marie, Marlene, Matt, Riley, Kali, Baby Sari, Evelina Ponce, Marilu Ponce para sa kagalingan sa kanilang karamdaman. Sama rin natin sa ating panalangin ng mga kaluluwa ni na Bishop Cirilo, Bishop Jose, Cardinal Vidal, Father Ramon, Orlando Rafael, Romeo, Juan Esperanza, Angelo, Oliver Berrillo Jr., Domingo Rosa Zacarias,
Heriberto at Maria, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng panahon at ng walang hanggan, pagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang paghahain ito ng iyong sambayanan, ay marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan, at ang masugid namin dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan na iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama ni Jesus, tumawag tayo sa mapagmahal na Ama, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi naman sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you all. Kasalanan sa mundo, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Mesiyas, ang nagpapagaling. Siya ang tumawag sa ating lahat at mapapalad tayo na ngayon ay sumalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin na kami pagbigyan, pakundangan sa indulot na pakikinabang, pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin, sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at patuloy nating isabuhay ang aral ng Ebanghelyo. Salamat sa Purihin natin ang Panginoon.